Kaugnay ng mga isyu na kinakarap ng Senado mula nung nakaraang linggo at gaya ng nangyaring pamamaril sa loob mismo ng Senado at ang pagtakas umano ni Senador Bato de la Rosa, makapanayin po natin Senador Erwin Tulfo. Senador Tulfo, magandang umaga. Magandang umaga, Igan. Thank you for the invitation. Salamat din po. May panukalang mag-imbestiga ang Senate Committee of the Whole sa nangyaring pamamaril at naging tensyon sa Senado noong May 13. Anong reaksyon nyo rito at hindi ba ito conflict of interest? Hindi naman, Igan. Mas maganda nga po yun kasi parang saan i-assign? Yan ba sa Blue Ribbon lang? Yan po ba ay sa Peace and Order? So, mas maganda po yun dahil marami pong involved Pati yung pagbibili namin ng armas, yung mga armas na ginamit, Committee on Finance po yun. So, mas maganda. Lahat na lang po kami dahil lahat naman po kami mukhang may mga katanungan both sa majority at saka sa minority, Igan. Opo. Bakit sa simula parang pinagbibinta ka ng minorya na may alam sa nangyaring ito? Kasi nga po, ang sinasabi nila ay maaga po kaming umalis. Pero ang reality po niya na Igan, may anunsyo the day before na may caucus of all members, minority at majority. Opo. And the following day, nung hapon po ng bago magputukan, ginawa na lang po ni SP Cayetano na caucus of the majority. So umuwi na po kami dahil hindi naman po kami kasama. Doon sa caucus. Okay. Naging emosyonal si bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano dahil hindi man lang daw kinamusta ng mga nasa minorya ang kanilang sitwasyon habang nagkakaputukan. Totoo ba yon? Hindi po. Yung kanyang emosyon po, siguro po dala po ng takot. Pero nung sinabi niya po na wala pong nangumusta, meron po kaming yung chat group po sa WhatsApp. Lahat po ng mga members ng majority at saka ng mga minority, yung 20th Congress na chat group. Meron po, nagpadala po ng message po kita ko po doon si Senator Kiko, Senator Bam, Senator Sherwin. Maging ako po, yung sa akin po, pinadala ko po around 9:57. Opo. Pagkatapos sumagot po yung si Senadora Camille, sabi niya, thank you, we're all okay. Nag-message naman po kami sa WhatsApp group po namin. Ewan ko kung bakit hindi po nabasa ni Senadora Pia po yun. Ikaw mismo, ano yung personal na mensahe mo? Ang mensahe ko po sabi ko, praying for all of you. Kasi nga po, papunta po ako ng Baclaran po noon, ng mga oras po yun. So, yun po, nung tinawag sa akin ng COS ko na nagkakaputukan. Opo. Nagsalita ng DILG-PNP na ang Senado ay hindi under attack. Opo. So, hindi kayo under attack? Bakit po doon sa video, Igan, mukhang hindi naman po. Dahil ang una po nagpaputok po, yung aming si Aplaska po. Yun po yung report. Kaya nga po, kahapon po, ako po'y tumindig dahil hiningin ko po na wala bang investigasyon, ganun-ganun na lamang. May sinasabi ang Executive Department na walang putukan. Sabi ng tao natin may putukan. So mas maganda po siguro magkaroon po ng investigasyon yung na lahat po kami para makapagtanong. Kasi po parang yung executive sabi wala pong atake. Sinasabi po, hindi ko rin po masisi si SP Cayetano dahil kumukuha lang siya ng impormasyon mula po kay Aplaska. Siyempre si Aplaska po, lumalabas nga po una nagpaputok. Kaya nga po medyo mahirap paniwalaan at this point. Okay, agree ka ba na may pananagutan dito ang OSAA? Ngayon po, base po sa report po ng PNP, ng DILG, kaya nga po mas maganda, Igan, ang suggestion po, at sabi na rin po ni SP Soto, ni dating Senate President Soto, na magkaroon na lang ng investigasyon, dalhin ito sa sa plenaryo para makapagtanong at makapag-imbita po kami ng mga iba't ibang mga ahensya. Okay. Ngayong hindi naglabas ang TRO, ang Supreme Court para sa warrant of arrest ng ICC kay Senador de la Rosa. Ano na po ang direksyon dito ng Senado sa kanyang kaso? Inaantay po namin actually ang mayorya po, lalo na po ang tanggapan po ni Senator Cayetano dahil siya po yung aming Senate President. Dapat po magmumula po sa kanya. Tinitignan naman, ayaw naman ho namin pangunahan yung kanyang tanggapan. Kaya mas maganda po
na siya na po magagaling po sa kanyang tanggapan kung ano man po yung instruction niya dahil malinaw po sa sikat ng araw na yung hinihingi pong TRO ni Senador De La Rosa ay binaliwala po o Okay. binasura po ng Supreme Court. May video din, CCTV rin ng Senado ito. Ang huling kasama ni Senator De La Rosa na lumabas ang Senado, si Senator Robin Padilla. May pananagutan ho ba si Senator Robin Padilla dito? Dapat po talaga ang mag-umpisa po dyan, yung mag-iimbestiga po yung mga kasamahan po namin, lalo na po sa majority right now dahil kasama po nila yon. Opo. So we're just waiting po yung actions po, lalo na po ng Office of the Senate President. Antayin lang po namin, mahirap naman po. Pero kung hindi po siguro sila kikilos o mga anumang action, we will raise it on the floor siguro na ano pa ba magiging action natin sa mga Opo. issues na ito. Okay. Impeachment, handa na kayo bilang Senator Judge, Senator Tulfo? Nagbigay na po ng schedule kahapon sa Opo. ipatawag po ng caucus po of all members si SP Cayetano at July 6 po ang umpisa nung impeachment trial. Monday po may session kami sa umaga 10 to 1 at pagkatapos mo nung 2 o'clock to sawa ng Monday, yun na po impeachment trial. Tuesday, Wednesday, ganun din po. 3 o'clock po mag-uumpisa ng hapon hanggang gabi. Apo. And then Thursday, puro session lang po. May mungkahi si Senador Rodante Marcoleta na payagang makaboto si De La Rosa sa impeachment trial kahit hindi siya physically present, Senador Tulfo. Suportahan mo ba yan? Marami pong sa aming, kami po sa minorya, hindi po sasang-ayon po dyan. Opo. Kailangan po physically present. Dati po pwede, anong pandemic. Kaya po Okay. medyo yung rules po pinayagan dahil nga po bawal pumasok, may Opo. mga lockdown. Ngayon po, everything is okay naman po. Kailangan po siguro ng presence sa Senado. Okay, maraming salamat, Senator Erwin Tulfo. Ingat ka. Salamat po, Igan.